Minsan talaga nakakatakot tumawid sa isang tulay, lalo na pag madilim na at may nakaabang sa iyong di mo nakikita. Hi guys, this is me again, Ed Beast, and welcome back to my channel. And kung mahilig ka sa mga kwentong horror, mystery, and urban legend na i-deliver in a story format, nasa tamang channel ka. Kaya huwag mong kalimutan mag-like and subscribe para updated ka sa mga bago nating episode. Kaya kung mahilig ka sa mga kwentong nakakatakot, tara, sabay-sabay tayong matakot. Sa episode na to, pag-uusapan natin yung mga tulay na nakakatakot and yung mga urban legend sa lugar na yun. Una natin pag-uusapan is yung San Juanico Bridge. In 1969, sinumulang i-construct yung San Juanico Bridge. And in 1973, natapos nila ang construction nito. At in July 2, 1973, inopen ito sa publiko. And ito ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas noong mga panahon yun. Kinokonekta nito ang Leyte at Samar. Mahaba ang bridge nito at may haba itong 2.16 kilometers. At sa mga panahong ito, ang presidente ng Pilipinas ay si Ferdinand Marcos. Alam nyo ba na sobrang daming kwento ng kababalaghan sa pagtayo ng tulay na ito? At dahil yung mother-in-law ko ay yung wife ko is from Leyte, binento nila sa akin yung mga nakakatakot na pangyayari dito. Based sa kwento sa akin, hindi lang ng mother-in-law kundi ng mga locals dito sa Leyte. During the construction of San Juanico Bridge, sobrang dami daw ng bata ang nawala. And karamihan dito ay street children. Ano kaya nangyari sa mga batang ito? Base sa mga kwento at sa urban legend, ginawa daw itong sakripisyo. And ginamit yung dugo ng mga batang ito para patibayin yung pundasyon ng tulay. And up to the present time, sobrang matibay pa rin ang San Juanico Bridge. And sabi sa mga kwento ay inutusan daw, may mga inutusan daw na tao para mag-kidnap or kumuha ng mga batang palaboy, at hindi lang yun, kahit sinong bata ang mamataan nung time na yun ay makukuha at magiging sakripisyo para sa pundasyon ng tulay. Nung nakuha na nila yung gusto nila, nalagay na nila yung dugo ng mga bata doon. Tinapon na yung katawan nito sa ilog or sa dagat. Based sa mga urban legends, one of the most known urban legend nung time na to ay yung nakita daw ng isang sirena yung mga nangyari. And sa ginawa nila, sabi sa kwento is na-curse daw si Imelda, and nagkaroon daw siya ng mga scales sa kanyang paa, kaya mahaba daw lagi ang sinusuot niyang palda para itago ito. Yung kwentong yun is medyo hindi ako naniwala doon. It's just an urban legend or a myth. It's not true. I don't think it's true. I just think Imelda just likes wearing Filipiniana, no? Kasi parang Filipino culture. So, and originally she's from Leyte. So, I don't know kung totoo ba talaga yung nangyari sa mga batang yun na ginawang sakripisyo sa tulay. Pero
That was one of the stories no I've heard from my mother and other people na same yung mga story nila no na naalala daw talaga nila yun kahit mga bata pa sila. So around 10 years old na yata yung mother-in-law ko nun. Ngayon, let's move on to the horror part. Naniniwalaan na minsan daw or madalas yung mga dumadaan dito, lalo na mga open yung mga third eye, marami daw silang nakikitang batang madungis na nakatayo sa tabi ng kalsada at bigla itong maglalaho. Meron rin mga kwento na tumatawid daw yung mga batang ito. And madalas, makikita mo silang naglalaro. Minsan maririnig mo silang umiiyak. Last September, subscribers natin na yun yung I drove from La Union to Leyte. So madadaanan talaga namin yung San Juanico Bridge. And this time late na kami dumaan sa bridge na to dahil hindi ko kabisado yung kalsada sa Samar. Sira-sira ito. So from Sorsogon, we rode a boat and dumating kami ng hapon na around 5 PM na yata kami dumating sa Allen. So inabot kami ng dilim sa kalsada ng Samar. And nung dumating kami sa San Juanico Bridge, madaling araw na yun. Sobrang bagal ng takbo. Pagod na ako nun kasi ang haba na ng biyahe ko. And wala akong karelyebo sa pagdadrive. Nung tumatawid do kami sa San Juanico Bridge, may nakita daw yung aking asawa ng mga batang madungis sa tabi. Hindi niya binigyan ng pansin ito dahil pagod na rin kami sa biyahe. It would be na may mga batang palaboy talaga na tumatayo ng mga panahon yun. Or baka malikmata lang yun. Pero I think ito yung mga pinag-uusapan nila na nagpapakita sa San Juanico. And to think about it, no, sobrang pagod ko na inisip muna agad. And I processed it in my mind. And it could be those children na nagpakita doon na until now, they are still showing up in the bridge for justice, I think. We don't know. Pag-usapan natin ang isa sa pinaka-nakakatakot na tulay sa Pilipinas. Maiksi lang ito, pero hindi mo ito gugustuhin na dumaan dito. Pagtapak ng dilim. May mga kwento-kwento dito na yung white lady daw na nagpapakita dito ay pumapatay. Yan sa mga sikat na kwento dito ay yung mag-amang nagmumotor nang dumaan sila. Nung malapit na doon siya sa tulay, iba na doon yung pakiramdam nila. Pero since doon talaga yung daanan nila, ay tinuloy nila pa rin nila nung kaya pinararamdaman silang kakaiba. Nung nasa kaligitnaan na sila ng tulay, biglang may nagpakita ng babaeng nakaputi. And dahil dito ay nagulat yung ama, na-aksidente sila. Tumba yung motor at sa kasamaang palad, namatay yung kanyang anak. Natuhog daw ito sa isang steel bar, and ito yung naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang anak. Sabi niya na dahil daw sa white lady nakita niya, na-aksidente sila. Pero isa sa mga paniniwala ng mga taga doon, pumapatay ito talaga yung white lady yun. Dapat daw pag dumadaan ka sa tulay, bubusina ka. Parang respeto daw yun sa nagbabantay. Saan nga ba yung tulay na ito? Ito ay matatagpuan sa Tayabas, Quezon. Sobrang daming nakakatakot na, di ba, sa Quezon?
Isa na yung bitukang manok. Pero isa rin to. And based sa mga kwento na narinig, nabasa ko sa research ko, kumukuha talaga ng buhay yung tulay na to. Hindi lang isang beses, hindi maraming beses na pinaniwalaan rin na may mag-ina daw na pinaslang at tinapon yung katawan nila sa tulay na ito. Pero yung pinakasikat pala na kwento dito is yung white lady talaga na pumapatay. Karamihan daw ng dumadaan kapag hindi bumusina ay na-aksidente at pumapanaw. May isang kwento ng jeepney driver na may mga pasahero pa siyang dala. Okay. Tumatawid daw sila ng mga panahon yun sa tulay na yun. Biglang may tumawid na babaeng nakaputi. And base sa kwento niya ay nasagasaan niya daw ito. Pero iba na ito yung pakiramdam ng mga pasahero and gulat sila kung ano nakita ng driver kasi wala silang nakita na kahit ano. So, dali-dali bumaba ng jeep yung driver na ito. And sinilip kung asan na ba yung katawan ng babae. Umikot siya sa kabilang side ng jeep. And kung nandun na siya sa part kung saan na-feel niya nandun yung katawan, sumilip ito sa ilalim. Laking gulat niya nung tumambad sa kanya yung babaeng nakaputi, nakatingin ng masama at madugo ang mukha. Sobrang takot niya, tumakbo siya and sinakyan niya yung jeep. Nung tumakbo sila and kinento niya sa mga pasahero yung nangyari. And it is believed na yung mga pasahero yun nung palis na sila nakita rin nila yung babaeng yun na bungangon at lumutang. So isa lang to sa mga kwentong narinig ko and nabasa ko sa tulay na yun. And sabi ng mga locals, totoo daw talaga yung white lady yun. Kaya karamihan na hindi na talaga siya tumadaan pag gabi. Hindi na sila nagpapadilim. Lalo na pag mag-isa lang sila. Kasi minsan, pakikisabay na to sa'yo. At ito yung magiging sanhi ng iyong kalbaryo. So ito yung mga kwentong tulay na nakakatakot sa Pilipinas. And marami pa yun. And marami pa tayong pag-uusapan na nakakatakot na lugar sa Pilipinas na hinahanda ako. Walang may lugar ng Intramuros. Yun yung pag-uusapan natin. So bago ko yan yung episode na to, para sa mga bago nating viewers, don't forget to drop a comment, like this video, and subscribe. And para sa mga nanonood at sa atin lagi nang sumusubaybay, ano yung nagustuhan nyo sa episode na to? Nakadaan na ba kayo sa tulay na yun sa Tayabas, Quezon? Ikwento nyo yung karanasan nyo. So hanggang dito na lang tayo. Hanggang sa susunod.